beloved Boss Mike Cervera. Pasok! Oh. Ayan na, si Pangulong Bongbong Marcos sa alyansya. Napansin ko lang mga kababayan dyan, 10 na lang ang dala-dala. Wala na yata yung bilyar at wala na rin si Ate Amy nyo. Ha? Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito kasi ang nangyayari dyan, mga kababayan. Kahit gaano kabait ang isang tao, may hangganan ang lahat ng pasensya nito. Kaya etong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko na masisisi to. Kung si Amy iwan na lang, oo, sa gitna ng kampanyahan. Maalala nyo mga kababayan, ilang buwan na lang, Abril, Mayo, halos 2 buwan na lang, halalan na. Pero bakit ganito nangyayari? Ha? Bakit ganito nangyayari? Tila ba si Pangulong Bongbong Marcos, yung pagmamahal niya sa kanyang ate, ay tila ba napalitan na ng muhi? Diba, mga kababayan? Kahit naman sino kapatid kita tapos hindi mo man lang ako iniintindi. Paano naman yung feelings ko? Puro na lang feelings ni Digong at ni Sara inatupag mo. Diba, Manang Amy? Paano naman ang feelings namin ni Manong Bongbong ko? Paano naman ang feelings ng mga loyalista? Iniintindi mo ba? Matagal ka naming pinagbibigyan at inuunawa. Pero bakit tila ba sa'yo'y baliwala? Pagkus iyo pang ibinaon, inilibing lahat ng pagmamahal na yon. Pagmamahal na inalay sa'yo at ng buong pamilya mo. Ngayon, tila ba, ultimo kapatid mo, sinasaksak mo, harapan, hindi na talikuran. Ay, di ba mga kababayan? Putik na yun, harapan na saksakan, hindi na ho talikuran. Ganun, grabe, no? Si Manang Amy, nananaksak na ng harapan. Pakinggan ninyo kung paanong hindi na maitago ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagkadismaya. Dito sa kanyang kapatid. Makinig! At huwag natin gawin ay lansa lamang nitong 11 na tao. Nadulas! Nadulas mga kababayan, 10 na lang. 10 na lang daw mga kababayan. Andali Nadulas si Pangulong Bongbong Marcos tingnan ninyo Tingnan ninyo. At huwag natin gawin ay lansa lamang nitong 10. 10! Sino yung dalawa? Alam ko isa si Manang Amy ang isa, tinatanggal niya. Sino pa kaya yung isa? Hindi pa siya sigurado mga kababayan. Hindi pa siya sigurado sa isa. Sino yung Manong? Manong Bongbong! Pakinggan nga natin ulit. Sige, tuloy. At huwag natin gawin ay lansa lamang nitong 10. 10! Teka, babawi yan. Wait lang, baka namali lang si Manong Bongbong. Pero alam nyo, tama lang yan. Alam nyo, parang sa isang bangka. Makinig kayo. Para, Libayan, makinig ka para matuto ka naman ng mga kawikaan. Libayan, para kang nasa isang bangka. Bangka na kumakarera. Alam mo yon? Yung mga rowers, alam mo yon? Yung karera ng mga bangka. Kailangan, mga kababayan, para maipanalo mo, kailangan may isakripisyo. Kasi habang tumatagal na sila ay sumasagwan, ang nangyayari napapagod yan, Libayan. Intindi mong maigi yung sinasabi ko. Habang tumatagal, habang palapit sa finish line, napapagod yung mga yan. Kaya kailangan, meron siyang dapat isakripisyo. Tumalong ka na! Unti-unti yan mga kababayan, tumatalon. Saan? Sa bangka. Parang ganun din to, Libayan. Tama, Sino nakakaalam ng ganong laro?
ng paligsahan na yon. Yung mga rowers, madalas makita natin dyan sa Manila Bay, nagpa-practice. Actually, oo. Wala lang picture nung araw kasi di naman uso cellphone. Magalong kami dun. Uy, nako, grabe. Diba? So yun, mga kababayan, pakinggan natin ang pagkakadulas uli ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga bagong dating, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito na, pasok! At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao. Kita nyo? 10 lang talaga eh. Kaya lang, biglang, teka muna, baka mamaya yung isa pa. Hindi pa ako sigurado kung tatanggalin natin yung isa o tatalon din yan. Ano nangyari? Sino kaya yung isang muntik ng ilaglag? Naiisip nyo ba? Sino kaya? Sino? Sige, tuloy. Anong Bongbong? Tuloy-tuloy mo na. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at mag-alyansa din tayo. Wala na yung 12! Sabi nga ni Andrew E., 12! 12! Ngayon, mga kababayan, hindi pa sigurado kung 10 o 11. Ay, nako, politika. Wala talagang maasahan, mga kababayan, kung hindi sarili nyo lang. Matindi, mga kababayan. Napakasakit isipin. Pero tandaan nyo, politika yan. Wala kayong permanenteng kakampi, wala kayong permanenteng kaaway. Alam nyo kung ano ang permanente lang? Yung pagmamahal natin sa bayan. Oo. Kung sa mga politiko, ganyan sila, baka naman tayo, mga DDS, pinklawan, loyalista. Tayo na lang magmahalan. Diba? Ayaw nyo ba nun? Yung aking panghikayat sa inyo, na tayong mga Pilipino na lang ang magmahalan. Kalimutan na natin yung mga politiko, politika na yan. Bakit? Kanyo, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin naman ang alin. Magiging Pangulo dyan. Hindi naman na mababago yan. Matatapos yung termino niyan. Kaysa ganito nangyayari. Nagkaiba-iba tayo ng opinyon. Nagkawatak-watak tayo dahil kay Digunyo. Tapos eto, ang matindi, hindi nyo napapansin. Meron tayong hindi natututukan. Imbis na tinututukan natin ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea, nagiging topic pa ba natin? Wala nang ganun. Bakit? Kasi, nagiging busy na tayo sa isa't isa. Putik na yan. Buti sana kung pinagkakabisihan natin, pagmamahal hindi naman pagmamahal, mga kababayan. Ang pinagkakabisihan ng mga Pilipino, nagkakaaway-away, nagkakawatak-watak, at nagbabanatan. Hayaan na natin sila. Total naman, Pangulo na. Hinalal natin yan. Bakit hindi na lang suportahan? Sabi ko nga. Bakit hindi tayo magsama-sama? Tuligsain natin yung ating teritoryo dyan na sinasawatan na, winawalang yan na, inuukupan na ng dayuhang China. Ngayon, mga kababayan, pagkaisipin yung maigi yung aking sinasabi. Sapagkat ito'y hindi nyo maririnig kahit kanino sa mga DDS. Kapagkat sila'y mga kababayan, alam nyo naman, sila'y mga maka-China. Kaya nga sila nagpunta, mag-training sila kung paano manggulo sa social media para nga naman hindi mapag-usapan yung ginagawa nila diyan sa ating West Philippine Sea. Ganun lang naman kasimple. Di ba? Tandaan niyo yung sinabi ko. So ngayon, mga kababayan, pakinggan naman natin si Manang Aimee kung ano masasabi niya. Manang Aimee, ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi mo sa kay Manong Bongbong namin? Manang Aimee nyo, eto na, pasok! Tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa.
Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayun. Ikaw lang naman nagpapagulo, Manang. Sa totoo lang, Manang Aimee, oo, ikaw lang ang nagpapagulo. Wala naman ng iba. Diba? Wala nang ibang nagpapagulo rito. Ikaw at ikaw at ikaw. Meron pa ba? Oh, siyempre yung mga DDS na tatanga-tanga. Yung mga DDS na di umano'y bayaran ng China. Diba? Oh, yun lang yan eh. Ito na, mga kababayan. Pakinggan uli natin. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Okay lang naman pala kay Manang Aimee. So, Manang Aimee, okay lang ba sa'yong matalo ka? Oy, mga DDS. Ha? Kita nyo naman, pinagkanulo niya na yung kapatid niya at pamilya niya. Baka naman, iboto nyo na. Baka mamaya, hindi nyo pa iboto siya. Pambihira naman kayo. Si Manang Aimee, pinagkanulo na yung kapatid, hindi nyo pa rin iboboto? Diba? Oh. Tuloy. Tiisan tayo, wala tayong magawa. O tiisan na lang daw. Wala na rin siya magagawa. Basta siya tuloy-tuloy. Saan? Sa paghimot ng puwet ng tatay digong niya. Diba? Ganun lang naman kasimple yan eh. O so ngayon, mga loyalista, tanong ko sa inyo. Tanong lang, seryosong tanong ito ha. Seryosong tanong. Pakisagot naman. Kayo po ba, bilang Pilipino, na bumoboto tuwing Mayo sa eleksyon, iboboto nyo pa ba si Manang Aimee nyo? Iboboto nyo pa si Manang Aimee nyo? Oh, sa boboto, press 2. Sa hindi na, press 1. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ayaw naman ng Aimee. Ayaw na nila sa'yo, Manang Aimee. Ayaw na. Oo, dami no. Ala, yung iba, hindi na nga press 1 ang pinipindot. Oo. Kung pwede lang hilahin daw. Wag sila. Hindi ko naman tinuturuan, tinatanong ko lang. Hindi ko kayo tinuturuan. Nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako. Maliwanag yan, mga kababayan. Ang tanong ko, iboboto nyo pa ba si Manang Aimee nyo? Press 2 kapag hindi na. Press 1 kapag hindi na. Press 2 kapag iboboto nyo pa. Diba? So ayaw na nila. Ayaw na Manang Aimee. Sorry naman talaga. Sige, ano yung pinagsasabi mo? Pasok! Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na Yung may maipit, ikaw mismo yung gumigit na. Sabi naman ng Aimee, baka mauwi ito sa pag-away-away ng dalawang panig, baka ako maipit. Ikaw lang naman nagsisiksik sa sarili mo. Sa totoo lang, Manang Aimee, sa panahon ngayon, wala naman nang may paki sa'yo. Sa totoo lang, ang tingin sa'yo ng mga tao, namamangka sa dalawang ilog. Parang dyan sa Caloocan, mayroong bangkaan dyan. May bangkaan dyan, mga kababayan. Pag gusto nyo lang, tanong nyo kay Along, alam niya yan. Ano yung boss Mike, saan mamamangka dyan? O kapag hindi kayo nakakabangka, pag hindi na kayo nakakabangka sa mga asawa nyo, jowa nyo, mayroong alternatibo. Tanong nyo kay Along, nandyan lang sa monumento. Mamamangka lang kayo ron. Walang kasamang feelings, baka mamaya isama nyo yung feelings ninyo. Masira pamilya nyo. Marami kong kakilalang ganyan. Putik na yan, mga kababayan. Yung asawa, nandun, naiwan. Saan? Sa bahay. Nag-aalaga ng anak, tagalinis. Parang katulong na nga. Nung dati, mga kababayan, nililigawan, sosyal na sosyal yung babae. Makinis, maganda, laging nakaayos, mabango.
Putik na yan, nung nag-asawa, mga kababayan. After ng 1 taon, 2 taon, abay, daig pa yung alin. Ha? Daig pa yung katulong ni Mang Pendong. Walang yan, mga kababayan. Hindi na nakapag-ayos. Aba, duster na lang. Dati naka-leggings. Dati naka-crop top. Labas ang alin. Labas ang sikmura. Ngayon, mga kababayan, wala na eh. Ha? Hindi na nakabra. Yung bra niya, pwedeng isampa na sa balikat eh. Ha? Diba? Oh, nasa bahay, hindi na nagbabra. Oh, tapos, amoy kusina na. Walang niya. Ha? Pagka dating ng asawa, paano ba namang gaganahan? Ay, hindi man lang makaligo. Bakit? Hindi pa tapos yung gawaing bahay. Tapos si lalaki, sasabihin, ako, wala na akong gana sa asawa ko. Karating ako, amoy, dati, amoy melon eh. Ngayon, melon amoy. Kaya naiisip ng mga siraulong mga lalaki, hindi ko katulad yung mga yan, abay, maghanap ng iba. Kaya kadalasan mga kababayan, para hindi mahirapan, diretso na. Saan? Sa bahay aliwan. Ay doon mga kababayan, talaga naman makikita nyo, magaganda eh. Siyempre, naliligo ng pabango yun. Di ba? Ngayon, yung iba, mga kababayan, nai-inlove mga kababayan eh. Ay nako, ang dami kong kakilalang ganyan. Di ba? Saan ba yun? Mayor Along, saan yun? Marami nang nasira buhay dyan. Saan? Sa may bangkaan ba? Sa may bangkaan. Ngayon, yung asawa, mga kababayan, anniversary nila, hindi man lang marigaluhan. Samantalang yung yung nakilala doon sa bahay aliwan, mga kababayan, ang binibigay, mga kababayan yung mga mamahalin na relo, mamahalin na alahas, mamahalin na cellphone. Kita nyo mga kagunggungan ng mga lalaki na yan. Tandaan nyo to. Tandaan nyo to, makinig kayo, mga lalaki kayo, nako! Alam nyo, kaysa ibigay nyo sa mga betka nyo na panandali ang aliw lang, ibigay nyo sa asawa nyo. Dapat yung asawa nyo, binibigyan nyo ng premyo. Taga-alaga ng anak ninyo, taga-asikaso nyo, taga-laban ng damit nyo, taga-luto ng pagkain nyo. Putik na yan. Yung taga-tuwad lang, taga-tihaya lang, at taga-subo nyo lang. Yun yung binibigyan ninyo. Walang niya kayo. Saan naman ang konsensya nyo yan? Di ba? Di ba yan? May natutunan ka na naman. Di ba? Ganon. Di ba? Hindi nyo maririnig to kay Libayan. Di ba, Libayan? Mga kababayan, pagkaisipin nyo, kayong mga lalaki, katulad ko, dapat ang unahin ninyo, yung asawa, yung pamilya. Okay lang yan kung minsan, maglalabas kayo ng inyong stress sa iba. Pero tandaan nyo bilang lalaki, normal lang yan. Normal lang yan. Pero kapag sinama nyo, sabi ko nga, yung feelings nyo, iba na yan. Iba na yan. Oo. Ako nga mga kababayan ako pa pinagtutulakan ni Jen Angeles Sabi ni Jen Angeles, alam ko namang nai-stress ka. Oo. At alam ko naman lalaki ka. Kaya okay lang. Kung mambabae ka, okay lang yan. Huwag mo lang ipapakita. Sino ba naman magpapakita? Diba? Siyempre di ko papakita. Dadalhin ko na lang dun sa isang kondo ko na wala pang umuupa. Parang ganun lang si Manang Aimee. Si Manang Aimee kasi, mga kababayan, eto lantaran yung pangangaliwa. Diba? Eto lantaran yung pangangaliwa. Sasabihin na naman ni Libayan, anong connect sa topic mo? May connect yun. Bakit? Ganun si Manang Aimee ko. Manang Aimee nyo pala. Diba? Parehas na parehas. Kasi, ako, ewan ko ba? Diba? Ganun. Hindi, ito si Manang Aimee, kaliwete. Are
beloved Boss Mike, Boss Mike.